Sa kabila nga po ng maagang pagkalaglag ng Golden State Warriors sa West, naniniwala nga si Stephen Curry na maaari para naman nga pong magamit nila ang kasalukuyang lineup. Kaya nirequest nga nito sa front office na panatilihin ang majority sa mga key player. Pero kung si Coach Steve Kerr ang tatanungin, bagamat sang-ayon siya sa naging pahayag ni Curry, kailangan para naman nga nila ditong magkaroon ng ilang mga pagbabago sa kagaya ng pagkakaroon ng isang legit na starting center. Ayaw na rin naman nga po niyang gamitin pa si Draymond Green bilang sentro since ginagamit nga nila ito parati silang nadedehado. Alam nga po niya na maganda ang performance ni Green sa depensa. Syempre hindi rin naman sila pwedeng magdepende na lang sa small ball. Kailangan rin naman nga po nilang magkaroon ng ibang option upang hindi sila maging predictable next season. Kaya mukhang desidido ang Golden State na kumuha ng isang legitimate center sa free agency o di kaya sa trade market. Samantala, kalat nga sa social media at internet ang balita na hindi nga daw ititrade ng Lakers ang kanilang gwardya na si Austin Reeves unless makakuha ng isang top tier center. Malaki ang tsansa na ma-trade ito lalo't inaasahan na maraming mga magagaling na sentro na magiging available. Predict na nga ng ilang mga analyst na magiging sobrang busy ang mga team sa summer sa dami ng gagawing pagbabago. Kaya pagkakataon na ito ng Lakers para gamitin si Austin Reeves bilang offer para makakuha ng big man. As of now, pili lang naman ang sentro na interesadong kunin dito ng Lakers, kagaya ni Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks, Nick Claxton mula sa Brooklyn Nets, at ang higit sa lahat ang kanilang target na si Walker Kessler. Kung inyo nga matatandaan, sinubukan ng Lakers na kunin ito mula sa Utah Jazz, sadyang bigo lamang sila. Kaya ngayon may pagkakataon na naman si Pelinka na kunin si Kessler at susubukan nilang i-offer ang main asset na si Austin Reeves. Sa kabilang banda, for the second time ngayong playoffs na puwersa nila ng Denver Nuggets ang Game 7 laban sa OKC Thunder. And since marami silang napaglaro ang ganitong klaseng ka-pressured na game, pinaniniwalaan ng ilang mga analyst na sanay na sila dito at magagamit nila ito para umabante sa West Finals. Yan nga ang kasalukuyang advantage ng Denver Nuggets. Ang problema, hindi kagaya ng mga napaglaruan nilang do or die game, hindi nga sila maglalaro ng buo at syempre hindi healthy sa kalaban na Thunder. Kaya dagdag sakit ito sa ulo ng team at higit sa lahat sa kanilang mga malalaro. Bukod dyan, kasalukuyan rin naman nga pong hindi healthy ang lineup matapos magtamo ng hamstring strain si Aaron Gordon na siyang na rason bakit nakalista ito bilang questionable. Hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, pareho sila ng injury na natamo ni Stephen Curry na siyang naging rason bakit hindi ito nakapaglaro sa Warriors ng isang linggo at hindi na siya nakahabol pa. Kaya kung pagbabasihan natin ang naging sitwasyon ni Curry, malaki ang posibilidad na hindi talaga makapaglaro o kung makapaglaro man hindi 100% at limited minutes lamang si Aaron Gordon.